natin si Marcoleta. Ito. Talagang masama kayo. Ito. Ngayon po baka ang iniisip nila ngayon parang kami na naman ang masama. Ay, mga kabsat, iniisip daw natin silang masama. Sinong naniniwala kay Marcoleta na sila ang masama? Press 1. Sinong naniniwala kay Marcoleta na sila yung masama? O sino yung naniniwalang hindi sila masama? Press 2. O, Tragis, unang statement pa lang. Pag iniisip nyo, kami na naman ang masama. O, sinong agree doon na sila yung masama? Sila Marcoleta ay masama? Press 1. Alak nagkamote, oh. Diyos ko po, Lord Rudy. Ay, inayan. O, sige, tuloy natin to. Diyos ko po, Lord. Tuloy. Dito kami natuwa. You just imagine this. Oh. Hindi ba kami mga mature na tao na pag-usapan namin ito? Binoto po kami para pagdebatihin ang lahat ng bagay. Bakit ka mag-walk out? Bakit? May nagkaroon na ba ng debate sa rules? Ni wala nga nangyaring committee hearing sa rules eh. Kasi wala namang chairman ng rules. Talaga naman, oo. Sige, ipilit mo pa, Marcoleta. Ipilit mo pa. Bakit ka mag-walk out? Yung mandato bang binigay sa iyo ng bayan? Agoy, mandato daw nabigay sa'yo para mag-walk out. Wala. Eh, bakit mo naman ininsulto si Risa Hontiveros? Ha? Na wala siyang alam sa batas? Ganon sinasabi mo? Hindi siya abogado? Wala siyang karapatan? Ay, Diyos ko po, Rudy. Hindi importante yun. Natatakot ka bang makipag-debate? Bakit? Meron bang dinidebate? Meron bang nangyari na kailangan debatehin sa rules? Committee rules? Ay, Diyos ko, Lord Marcoleta. Yun ang problema nila eh. Kami Wala. Ang problema nyo, hindi kayo magkakaroon ng quorum kasi nga dodosi lang kayo. Ha? Dodosi lang kayo. Ha? Ngayon, problemado kayo kasi baka sa Lunes, baka hindi na naman umaten o kaya mawawala na naman ng quorum. Mababaliwala na naman yung plano nyo kasi hindi papayag ang mga senador na tama ang pag-iisip at mga taong bayan na pagbigyan yang si Pato de la Rosa na pugante na bumoto. Kasama na yan si Jinggoy kasi makukulong na eh. Sinigurado na ni Boying, hinog na. Diyos ko po. Hindi kami yung gumagawa. Hindi kami nag-uumpisa nito. Ano daw? Hindi siya Tanga! Hindi na Ikaw nga ang gumawa ng eh. Gusto mong amyendahan yung rules? Meron ng rules na nangyayari dyan sa Senado. Meron na. May online voting na. Yun kung merong lindol, bagyo, pandemya, meron na. Sino ba magbe-benefit sa gusto mong mangyari, Marcoleta? Sige nga. Sino ang magbe-benefit? Tanungin ko nga kayo, Absat. Sa gustong mangyari ni Marcoleta, sino magbe-benefit? Sa gusto niyang online voting. Sino ang magbe-benefit sa gusto niyang mangyayari? Nasasabihin niyo, wala naman daw silang binabago. Ay, Diyos ko Lord. Huwag kami, Marcoleta. Hindi mo mapapaikot. Basang-basa na namin ang mga plano nyo. Ngayon, bistado na. Front lang ninyo yung pag-convene. Dahil nasukul na kayo, wala na kayong ligtas kasi andyan na, naumpisahan na yung pag-convene. Kailangan nyo gawa ng paraan para makasama pa din. Tulad ng mga sinabi ni Ray Gagasin na pugante. Yung mga pugante. Hindi lang yun. Ha? Tama. Tumpak, tagabundok, si Inday, Badiday. Walang iba kundi si Sara makikinabang nito. Kasi kapag wala si Pato, kukulangin sila sa boto. Problemado. Pero yung pinaka main source, para kay Inday lahat to ginagawa nyo. Tapos sasabihin nyo, impartial kayo. Anak kayo ng kamote. Talaga, oo. Bistado ang kulay nyo. Bistado ang kulay nyo, Diyos ko Lord. O, siya. Ako po. Pero bago yan, ipakita ko muna yung reaction ni Joel Villanueva. Ay, putragis, SME na ito SME na ito Turn 2 weeks daw sabi ng ombudsman. Let's go. 2 weeks.
Sir, tingin 2 weeks. Hindi yung reaction niya. Napapaiyak na si Joel. Magagawa ko, praise the Lord. Lord, 2 weeks na lang itatagal ko. Paano yan? Ramdam na. Ramdam na nila, Pulongges. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Ay, laklag kamote. Ayan. So yan, malinaw mga kapsat, no? Naisahan sila ng isang pugante tuloy. Ng isang komedyante na si Tito Sen. Ha? Si Tito Sen. Naisahan, nautakan ang mga nagmamagaling na attorney ng majority black senators. Sampal sa kaliwa, sampal sa kanan. Tragis. Alak na sunog yung dalawa. Di ba? Akala ko ba magaling kayo sa rules? Sabi ni ko, no, Tito Sen. Di ba magaling kayo sa rules? Pinahiya nyo pa si Risa Hontiveros na walang alam sa batas kasi hindi siya abogado. Ay, Diyos ko Lord. O ngayon, niresbakan kayo ng isang komedyante. Basag! Alak ka mo. No, siya. Next topic tayo. Pakinggan natin si Kan. Papakinggan natin si Erwin Tulfo. Yung nangyari kahapon, na-interview siya kaninang alas 7, 2 hours ago. 9 o'clock na eh. 2 hours ago na-interview siya. Pakinggan natin si Senator Erwin Tulfo. Ha? Pakinggan natin. Next topic tayo, next topic. Here we go.